Alam nyo ba mga idol na muntik na ngang mangyari ang pinakamalupit na slam dunk contest sa kasaysayan ng NBA? Isipin mo nga to, Vince Carter, Kobe Bryant, Tracy McGrady at LeBron James sa iisang dunk contest. At hindi lang nga basta dunk contest ito mga idol. Nag-alok nga rito ang NBA ng $1 milyong bawat isa sa kanila. Oo nga, tama narinig mo idol, 4 na superstars sa isang entablado na may $4 milyong. Pero bakit nga ba hindi ito natuloy mga idol? Noong ang mid-2000 ramdam ng NBA na humihina na ang slam dunk contest. Wala na yung dating hype noong panahon niya nila Michael Jordan at Dominique Wilkins. Kahit nga si Vince Carter noong 2000, halos siya nga lang ang nagbigay buhay ulit sa event dahil to sa kanyang legendary performance. Kaya nga nag-isip ang liga ng ultimate solution na pagsamahin niya ang pinaka-explosive na mga atleta ng henerasyong yon. Isa na rito si Vince Carter, the greatest dunker ever. Kasama si Kobe Bryant, competitor na kahit saan mo pa isabak. At itong si Tracy McGrady, 6'8 na smooth at high flyer. At syempre kasama din dyan si LeBron James, ang pinaka-athletic freak of nature ng era. Ayon mismo kay Vince Carter sa podcast niya kasama si T-Mac. Kinausap sila ng NBA. Ayon niya kay Vince Carter, game ako basta game silang lahat. Pero wala ngang tumawag pabalik. Ang ibig nga lang sabihin nito ay hindi nag-commit ang iba. At doon na nga namatay ang 4 million dream contest. Ngayon isipin mo idol kung natuloy yon, baka iba ang history ng dunk contest ngayon. Baka hindi natin sabihin na wala ng star power. Baka naging tradisyon na rin na ang mga superstars ay sumali. At baka si LeBron ay meron na ring dunk contest trophy. At baka nagkaroon nga tayo ng iconic Kobe versus Carter showdown. Pero bakit nga ba sila umatras mga idol? Ito nga naging haka-haka. Una, risk. Kapag superstar ka, mas malaki ang mawawala kaysa nga sa mapapanalunan mo. At kapag natalo ka, pwedeng maapektuhan ang brand mo. Pangalawa, pagod at injury concerns. Mid-season event to at marahil nga ayaw nilang masaktan dahil lang sa dunk show. At pangatlo, syempre ang pride. Kapag sumali ka, kailangan mo syempreng manalo. At kapag hindi, headline ka. Pero isipin mo, si Vince Carter, ready sumali ulit. Ibig sabihin lang nito na gusto niya talaga. Kaya ngayon, tanong ko sa iyo, idol, kung natuloy ang contest na to, sino sa tingin mo ang mananalo? Prime Vince Carter, young LeBron James, scoring machine na si Kobe, o ang high-flying na si T-Mac? Pa-comment na lang sa baba mga idol. At sa totoo lang, ito na siguro ang isa sa pinakamalaking what if sa history. Isang 4 million na opportunity na nawala lang sa hangin. At hanggang ngayon nga ay ini-imagine pa rin ng fans kung ano sana ang nangyari. Kung gusto mo nga ng mga ganitong NBA deep dives at untold story, make sure na nakasubscribe ka sa channel natin idol. This is history na muntik na nating masaksihan.